pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Mga ulo sa balita sa TV Patrol Southern Mindanao. 13 ka mga balay, gipampungkag, atol sa demolisyon diya sa Davao City. Mag-uyab nga nagmotor gikan sa ospital sa Maran human mapunggitan sa usa ka bus. Ug daghang workbook para sa grade 2 nangabot na sakay sa barko sa Philippine Navy. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center. Naghatod sa responsableng pamahayag alang sa kamatuoran. Kini ang TV Patrol Southern Mindanao. Davao, Mindanao, Pilipinas ug tibuok kalibutan. Maayong hapon. Ako si Paul Palacio. Kuyog ang mga patrol ng Pilipino. Ni ana ang mga balitang angayan ninyong masayran nga madungog sab ninyo sa DXAB Radyo Patrol. 13 ka mga balay ang gipampungkag sa demolisyon diha sa Agdao, Davao City kaganihang buntag. Og emosyonal kaayo ang mga apektado sa demolisyon. Kay matud nila, magparyente ra sila og ang nagpapahawa kanila. Perting hilak ni Imelda Etom kay wa niya kapugni ang demolition team nga nagguba sa iyang balay. Para niya, dili kini angayan kay naa sa korte ang kaso bahin sa yuta nga gitukuran sa ilang balay sa makadangdang compound Tancontian Street, Agdao proper, Davao City. Pero mismong ang MTCC Branch 4 Sub ang nagpagawas og order para sa demolisyon. Nganong ipaguba man siya, kapilaman ko magbalik-balik sa ROD. Wala sila gikakapaklita kung unsa ka matauran. Kumpleto ako sa papilis ning maong yuta. Gawa sa balay sa mga Etom, 12 pa ka mga balay ang gipangbungkag. Silang tanan, miyembro sa Makadangdang Village Settlers Association. Si Philomena Makadangdang ang tag-iya sa yuta, pero sukad 1988 missing na kini. Pero miangkon sa yuta karon isip gi-appoint sa korte nga administrator sa yuta si Attorney Oswaldo Makadangdang ug siya'y nagpa-demolish sa mga balay. Gisakitan ang mga tag-iya sa balay nga apektado sa demolisyon sama ni Joan Fuentes. Kay matud niya, magparyente ra sila og si Attorney Makadangdang. Ako wala ko'y apil sa kaso niya, wala ko di sa pangalan, pero gi-apil ko sir kami, uban ni sir. Dapat ang ilahang i-demolish, kanang naadya lang. Gibantayan pag-ayo sa mga pulis ang demolisyon ug bisan sa mga emosyon, walay kagubot nga nahitabo. May mga abogado naman sila ng trial yan. Kami, andito kami para i-implement ang order. Guba na ang ubang balay dinhi sa makadangdang compound Tancontian Street, Barangay Agdao proper. Human kinigi pang demolish. Problema nila karon ang katulgan. Busa hangyo nila sa lokal nga gobyerno, mahatagan man lang sila og relocation site. Paul Palacio, Patrol ng Pilipino. Natumbok na o gipangkasuhan ang mga suspect sa pagpatay sa usa ka principal o sa kapitan sa Kiblawan, Davao del Sur. Nagapatrol, Vina Araneta. Gikasuhan na sa Task Force Government Official of Davao del Sur kung gods ang mga sospek sa pagpatay sa kapitan sa Barangay Santo Niño, Kiblawan, Davao del Sur nga si Ananias Pelietero, kinsa gipatay niya itong Agosto 11. Ang mga sospek nga nagatubang og kasong murder nailang si Albert Baritua ugang wala pa mailhing kauban ni ini. 5 feet ang kataso ni ini, nasa 60 kilos ang kabugaton ug 20 anyos ang pangidaron. File na nato ang kaso ngadto pang August 25 based sa testimony sa witness. Gikasuhan na sabog murder ang mga sospek sa pagpatay sa principal sa Isabelo Calma Elementary School sa Kiblawan, Davao del Sur. Nga igo lang mitambong sa usa ka seminar sa Digo City niadtong Agosto 12. Ang mga sospek nailang sila Ricardo Lantixe alias Carding ug Brian Tirambolo alias Kokoy. Padayong ginapangita sa kapulisan ng mga sospek, wala pa matumbok ang saktong motibo sa pagpatay. Because it is a joint effort of all units within Davao del Sur
as created by the provincial director. Gimog na ang Task Force Guards nitong Agosto 13, human sa sagunsong pagpamatay sa mga opisyal sa gobyerno sa Davao del Sur. Karon nga nailhanan nila ang mga sospek, sunod nilang aksyon nga madakpa na ang mga kriminal aron matagaan og hustisya ang mga biktima sa pagpamatay. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino, Digos City. Magpagawas og dogang pondo ang gobyerno aron pamalitan og kagamitan ang kapulisan para dili maglisod panahon nga mausab ang hostage crisis. Nagapatrol, Michelle Robin. Limitado lang ang pondo sa kapulisan. Gani sa Davao City Police nga naay 1,252 ka mga sakop. Wala ra kaabot sa 1 ka milyon ang budget kada bulan para sa operating expenses. Bahinon pa kini sa 12 ka mga presinto. Busa bisan sa armas kulang sab. Sa San Pedro Police Precinct, 80% lang sa 96 kasakop niini ang naisyuhan og service firearms. 5 lang sab ang handheld radio. 5 lang sab ang computers nga ilang ginagamit alang sa admin og operations work. Yung kakulangan is hindi dapat makahamper sa trabaho. We find ways also, always na makakuha tayo ng magandang pamamaraan kung paano natin masolve yung mga problema sa area. 85% of the resources nasa amin sa field, no? Ang 15% ma-retain dito. Matud ni DILG Secretary Jessie Robredo, pakusgan sa gobyerno ang kapabilidad sa mga pulis. Human na ulawan ang Pilipinas sa madugoong hostage crisis nga 8 ka turista ang nangamatay. 200 million pesos nga pondo ang ipagawas para sa pagpamalit sa kagamitan, sama sa mga assault weapons, bulletproof vest ug helmet, hasta gas mask ug gasto sa training. We need to provide more authority and more resources, but we'll make people accountable for outcomes and how they spend the money. Pero kay tibuok PNP ang mag-atang sa 250 million pesos nga pondo, posibleng kulangon kini. Kaya ang usa ka ordinaryong vest lang gani tag 70 ngadtos 80 mil pesos ang usa. Busa sa gobyernong lokal magpatabang ang DCPO aron palitan og mga modernong assault weapons ug mga bulletproof vest ang Special Anti-Terrorist Unit Konsato nga mo'y SWAT sa Davao. 2 milyones pesos ang kandidad sa ilang gipangayo. Michelle Robin, Patrol ng Pilipino. Good news para sa mga grade 2 pupils sa Davao Region ug Sarangani Province. Nangabot na ang ilang mga workbooks. Midunggo sa wharf sa Davao City kaganihang buntag ang barko sa Philippine Navy nga BRP Dagupan 551 nga nagkarga sa 137,020 ka mga workbooks. Gipambalhin sab kini ngadto sa mga military truck nga mao'y muhatod sa lain-laing eskwelahan sa Davao Region ug Sarangani Province. Kini nga mga libro ipanghatag sa mga grade 2 pupils sa Region 11 ug sa Sarangani Province sa Region 12. Personal na kini nga gamit sa mga grade 2 pupil nga hinatag sa Union Bank of the Philippines ubo sa ilang corporate social responsibility sa natad sa edukasyon. This book belongs to, lalagyan kanya na yan, personal property niya yan. Unod sa libro ang Values Education for Good Citizenship nga nakasubay sa curriculum sa Department of Education. Kapartner sa Union Bank sa distribution sa libro ang DepEd, Philippine Navy ug Philippine Army. We allot 1% of the net income of the bank for the whole year. Yung binigay ng Union Bank, augmentation na lang yun sa mga libro na kakailangan din ng mga bata. Gusto namin makatulong especially sa mga NGOs and other government agencies gaya ng DepEd. Bahin-bahinon kini sa siyam ka mga schools division sa Davao Region ug sa Sarangani Province. Paul Palacio, Patrol ng Pilipino. Mosunod. Maguyab nga nagmotor nga gikan sa ospital, gipang tabang human mapunggiti sa usa ka bus. O mga progresibong grupo miangal sa giingong pag-armas sa mga lumad kontra NPA. Sa pagbalik sa TV Patrol, Southern Mindanao. Nasamda ng usa ka lalaki human bunali og bato og maguyab. Gitabang human mabanggay sa usa ka bus samtang nagmotor pauli na unta gikan sa ospital. Nagapatrol, Mikael Apari.
Nagkadugo nga kitabang sa mga paramedic sa 911 si Jonathan Cruz na samdan kini sa tuong bahin sa iyang nawong. Gika nakikinom sa dumoy, pauli sa ugang kailang nga mag-igsuong alias Kaloy o Grodel. Pero pag-abot sa kilometer 7 Puan, Davao City, naglalis ang tulo og gibunalan og bato sa iyang nawong si Cruz. Initan siya ba sa mag-igsuon? Ya, murag gibunalan kaya siya. Kaya hubog na magod silang tulo. Singgi tong lalaki nga. Sigmaya ba? Dito niya, lakaw siya dito, paubos. Tabangan. Naglisod ang mga paramedic pagbutang kang Cruz sa stretcher, kay nagsigig langas tungod sa kahubog. Wala na madakpi sa mga pulis ang mag-igsuong gitudlong responsable. Gipangbalhin sa Southern Philippines Medical Center si Milky Ino kay labiyang nabunog ug ang uyab niini nga si Aiza Asi, empleyado ni Davao del Sur Vice Governor Arsenio Latasa. Nasayrang gisundo ni Ino si Aiza nga bag-ulan nakagawa sa ospital, pero samtang nagmotor pauli sa bansalan, nabanggaan sila sa usa ka bus diya sa Mati, Digos City. Mikael Apari, Patrol ng Pilipino. Gawa sa pagkawili sa pagbisikleta, gipakita sa mga sakop sa Tagum Off-Road Bikers ang ilang pagpakabana sa kinaiyahan. Kauban ang taga-Provincial Environment Office sa Davao del Norte o mga lumad sa Talaingod.